And guys, good day and welcome back ulit dito sa ating channel. Ayun, papunta tayo ng San Dionisio, Parañaque. Ayun, kakabit tayo ng water pump tsaka water heater. The same time, storage tank na andun na pinadeliver natin kahapon by Lalamove. Ayun, kasi hindi ako pwede buka kahapon kasi coding ako, hindi pwede lumuwas. Pinadeliver ko na sa supplier by Lalamove na lang guys. Tapos ito yung dala natin na water pump. 60 liters na bladder tank, 1 HP na Eurostar. Ayan, tapos Panasonic single point, magkakabit tayo ng water heater. Yun, pakita ko sa inyo paano maglinya nun. Tsaka nito, yung water pump natin sa San Dionisio, Parañaque guys. Ayan. Actually, nakapagbigay na sa atin, nag-down na sa atin yung may-ari, kaya napamili natin to. Lahat nga pala ng project natin guys, kinukuha ko doon. Kasi yun, nabanggit ko sa unang vlog is kapag sabay-sabay kasi hindi ko kayang i-shoulder lahat, pero kung isang project lang kaya naman i-shoulder lahat, yung water pump ako na muna magbabayad, kaya ako nakuha ng down, yung kakulangan ako na lang yung nagbabayad sa supplier kasi cash ko po siyang binabayaran sa supplier guys. Yun, natutuwa lang ako kasi lahat ng customer natin, although hindi ako kilala, nagtitiwala sa atin guys. Ayun, kumbaga hindi tayo kilala personally, binipakita na nagpapadala na agad sila ng down na yun. Yeah, ito yung nandito tayo sa site. Ito yung water pump na dala namin. Binubuo na namin siya. Lagay na ako ng check valve. Ito para hindi mag-quick cycle yung ating water pump. Kaya before or bago sumapit yung water pump, kailangan meron tayong check valve dito. Ayan. Tapos ito yung paglalagyan. Yun yung pala yung storage tank, 500 liters. Dinala na kahapon kasi hindi ako pwede lumos kahapon by Lalamove na lang, gawa ng coding ako kahapon. Tapos kinakabit mo namin yung bracket. Yun, ginawa ko din yung kahapon. Yun yung bracket, nakaday na bolt na lang siya para mas matibay. Yun, kahit tapakan mo hindi siya babagsak. Yun, tinatanggal lang ni paring Diego yung kasi ito dati daw deep well. Yan, may nakaanong semento, kaya pabasag ko na lang para hindi sa gabal. Ito yung kapartner ng bracket guys. Yan, yun. Bali dalawa yan. I-elevate namin yung water pump tsaka bladder tank kasi para hindi naman siya nakapatong lang dito basta baga malinis tignan. At the same time, hindi nababasa yung ilalim ng ng storage tank ng bladder tank, hindi nababasa. Yun, ito yung nakalapat. Hindi ito nakalapat dito, hindi siya babasa, hindi siya prone agad na mabulok. Yun, kaya naglagay kami ng bracket or gumawa ako ng bracket. Di ba pare Seni? Okay agad si pare Seni. Kasi yun, para nga ma-avoid namin na nakapatong to dito, gawa ng laging basa. Mabilis mabubulok ito kapag laging basa or lagi siyang nakababad sa tubig kasi kakalawangin tong paan nitong ating bladder tank. Mabilis masisira si bladder tank. Ayun, kaya inelevate namin. Gumawa ako, nag-welding ako nung bracket guys. Yan, tapos naka-dynabolt na lang yan para secure talaga siya. Same time, hinanap namin yung source ng tubig. Ito, naputol na nga namin to, hindi pala dyan. Gagawin ko dyan na lang, magpapapasok ng galing kay water pump. Ito pala yung galing sa labas. Ito, yan, ang dami kasi PVC umikot. Yan, kumbaga dito na lang kami gagaling ito yung galing sa labas, dito kami maglalagay ng tape papunta kay storage tank. Then after na storage tank, papasok siya punta dito sa water pump natin. Ayan, nililinya ko pa lang, kaya pakita ko sa inyo niya magiging setup nito. Yan, ang isa pang dito yung electrical niya, medyo malayo yung pagkukuha namin. Nasa labas yung niya electric meter kailangan namin gawa nung kakabit di kami water heater yun. Ngayon dito sa loob naglalagay na, kaya kabit ko na yung water heater kasi di pa tapos si paring Diego butasin yung pagdadaan ng wire dito. Yun, dito sa water heater lagay din tayo ng extra breaker para dito kay water heater. Then ito may ELB na siya, earth leakage, pero kahit sabihin natin na may ELB na, ito kailangan magkakabit tayo dito ng ground for safety purposes na rin yun. Then yun, naglagay ako ng ground sa baba. Pakita ko sa inyo, magiging 3 wire ito, tapos yung dun sa labas nagbaon tayo ng ground rod. Ayan, para naka-ground yung water pump tsaka itong water heater para for safety na rin nung gagamit nitong water heater. Ito, ayan, dito natin kinabit yung
wire niya, yung line 1 tsaka line 2. Tapos ito may ground tayo. Yung wire natin kakulay lang, pero nilagyan ko na rin siya ng marking yan. Tapos yung kabilang side, ayan, dito rin, yung ground niya. Diretso yan palabas kasi may video tayo. Nung nagkabit tayo dati ng water heater, nagtatanong is kung saan daw dumiretso yung ground. Ngayon makikita nyo kung saan ko diretso to. Kahit hindi po diretso sa panel, magbaon lang tayo ng ground rod. Kasi kailangan yung wire na yung ground niya, merong tatapunan diretso sa ground. Kaya nga, ground niya guys. Kasi pag hindi nyo nalagyan ng ground, hindi siya safe. Pwede siya maka-ground. Minsan yung mga appliances na gugulat kayo na kukuryente ko, nag-ground kayo kasi hindi naka-ground, like mga washing machine, ref, ayan. Kaya yung water pump natin, itong water heater, i-ground natin yan. Mula dito, lumabas siya dito. Hindi ko na kinabit dito sa panel nito kasi itong panel ng ating MCB is plastic naman. Pero doon sa panel board, doon sa labas, yung NEMA 3R, nakakabit ito. Pakita ko sa inyo mamaya. And diretso siya dyan. Tapos, yun, diretso doon. Ipa-plastic molding na lang natin kasi finish na yung naka-tiles na at the same time yun. Bagong gawa daw yung kisame. Yun, wala man tayong access papasok ng kisame. Kaya, ipa-plastic molding na natin. Didikit na natin dito sa cornesa. Ayan. Yan na. Tatlong wire kasi nga yung ground. Yun, tapos naka-plastic molding na lang siya. Tapos dito. Tapos yun, pakita ko sa inyo sa labas yung pagtatap natin ito. Yung sa water heater, dito na siya lumabas. Tapos, dito na siya. Ito, di ba tatlo pa rin. Yung lines, itong linya nito, dito natin lalagay sa line side nitong breaker na ito. Kasi may sarili namang breaker yung galing kay dito sa papunta kay water heater dito para lang to kay water pump, kaya dito natin siya ilalagay sa line side din. Dito naglagay ako ng terminal lug, ayan, naka ground. Ito yung ground galing to kay dito kay water heater, ayan, sorry, kay water pump, naka din yan, naka ground din. Tapos yung ground nitong galing kay water heater, ito yung may marking na black, yan, ito yan, meron siyang marking na black dito sa dulo. Dito na siya kakabit. Yan, terminal lug na yan. Tapos, yung terminal lug na yan, kasi kaya kinabit ko ito. Ito nga, nabanggit ko sa inyo, NEMA 3R is metal. Kailangan naka-ground din. Tapos yung ground na yan, bababa tayo ng wire dito papunta doon sa ground rod. Yan, maglalagay din tayo ng ground rod dyan. Para naka-ground. Yung mga ground niya, doon niya tatapon sa ground rod, guys. Yan. So, ayan yung ground natin, terminal lug. Tapos ito, yung kay water heater, sa line side ko kinabit. Yan, para hindi na siya dadagdag pa ng load dito. Kaya hindi sa load side ng breaker na to kasi 20 amps lang to, para lang dito to kay water pump. Kaya sa line side ko nakakabit, guys. Yun, may sarili naman siyang breaker eh. Then ito, yung isang wire na to, papunta siya dito. Yung dalawang yan. Kay float switch, yun. Itong wire na to, kakabit natin sa float switch dito sa storage tank, kasi yung storage tank kailangan may float switch para mawalan tubig si storage tank. Yun, hindi mabubuhay yung water pump natin. Kumbaga, yung ating water pump is hindi masusunog kasi masusunog yan kapag walang mahigop na tubig. Yun. Tiniwan natin yung water heater yan. Yan ito na ilaw na siya. Yan, sabihin na init na siya. Yan, nagana kasi nakakabit na yung water pump natin. Ito guys yung setup ng ating water pump dito sa labas. Ayan, ginagamit natin ito kasi yun, 40 PSI na siya. Meron din tayo nilagay na float switch. Yun, mapapansin nyo or maririnig nyo, nagpupuno na yung storage tank natin. Or yung tubig naman na galing or nagpupuno kay storage tank, galing yan doon sa service provider. Then itong water pump natin, dito naman yung kukuha ng tubig sa storage tank natin na siyang ipapasok or ipupush niya yung tubig papunta sa loob ng mga bathroom. Ayan. Tapos ito yung ginawa natin, naka-bypass din siya kasi sabihin natin hindi gagamitin yung water pump or brown nut. Ayun, diretso yung tubig. Then naglagay din tayo ng float switch. Ayan. Bukod yan doon sa float valve, ito ang purpose nito, halimbawa na empty itong storage tank kasi dito nga nakuha ang tubig yung water pump natin. Ayan, itong kulay orange na yan, maghahang yan kasi pagka may tubig naka-float yan. Yan, pag naghang yan, sabihin walang tubig, yun, mamamatay yung ating water pump.
Ito, iba to. Ito yung float valve. Yan. Ang purpose naman ito, yung galing sa service provider natin ng tubig. Siya yung magkakat ng tubig or magpapatay ng tubig. Let's say sabihin natin puno na tong storage tank. Kaya kapag ka napuno na to, i-off na niyo yung tubig para hindi mag-overflow yung storage tank natin o hindi umawas. Kasi dire-diretso yung fill niya ng tubig. Halimbawa, umandar tong water pump. Kapag ka umandar to at nabuwasan ng konting laman yung ating storage tank or bumaba na yung level niya, mag-fill na ulit yung ating yung ating tubig kay storage tank. Kumbaga galing kay service provider, magpupuno na ulit siya. Yun. Para laging merong nakaabang na tubig, guys. Yun guys, ginabi na tayo. Balin lang yung setup natin dito sa San Dionisio, Parañaque. Yan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. Pa-like, share, and subscribe na rin po ninyo yung channel natin. Yan. Maraming salamat po. Stay safe guys and God bless po.